Alam nyo ba na ang mga nangyayari sa buhay natin ay may dahilan? One example sa Bible. So, si Kish ay isang mighty man of power. So, nang mga panahon na yon, nawawala yung mga asno niya. So, ang ginawa niya, inutusan niya yung anak niya na hanapin yung mga asno. So, ang pangalan ng anak niya ay si Saul. Kilala nyo ba kung sino si Saul? Si Saul ang first king ng Israel. So, ito yung description ng Bible sa kanya. Saul is a choice young man and a goodly, and there was not among the children of Israel a goodlier person than he. From his shoulders and upward, he was higher than any of the people. Tapos, so naghanap si Saul and yung servant niya ng asno sa mga karatig bayan ng lupa nila. Tapos, nung mga time na pag-give up na si Saul sa paghahanap ng mga asno, sabi niya, tara uwi na tayo. Baka nag-aalala na yung father ko sa akin. Ang sabi ng servant niya, teka lang, magtanong muna tayo doon sa kilala kong noble man. Kasi may napapabalita na ito daw na man na ito ay alam niya ang mga nangyayari. So, yung mga time na yon, ang tawag sa mga prophet ay seer. So, sa 1 Samuel chapter 9, verse 9, before time in Israel, when a man went to inquire of God, thus he spake, come and let us go to the seer. For he that is now called a prophet was before time called a seer. So, hinanap nila yung seer na yon na si Samuel. And alam nyo ba kung bakit nawawala ang asno? Kasi yun ang way ni God na mapapunta si Saul kay Samuel. Kasi si Samuel, siya ang mag-a-anoint kay Saul para maging king ng Israel. Sa verse 15 to 17, sabi dito, now the Lord had told Samuel in his ear a day before Saul came, saying, tomorrow about this time I will send thee a man out of the land of Benjamin, and thou shalt anoint him to be captain over my people, Israel, that he may save my people out of the hand of the Philistines. For I have looked upon my people, because their cry is common to me. And when Samuel saw Saul, the Lord said unto him, behold the man whom I spake to thee of, this same shall reign over my people. So, yun ang dahilan kung bakit nawawala yung asno, para utusan si Saul ang tatay niya na hanapin yung asno at malid siya papunta kay Samuel. O, diba? So, yung mga nangyayari sa buhay mo ngayon, you don't know what is happening, why is it happening, but in time, you will know na si God ay kumikilos sa buhay mo para mapunta ka sa destiny mo or sa dapat mong gawin as a person. Ganda, no? So, huwag kang mawawalang pag-asa if ever na may mga bagay na hindi mo alam kung bakit nangyayari sa iyo, and may mga bagay na feeling mo ay delay sa iyo or hindi tugma sa gusto mong mangyari sa buhay mo. So, trust in the Lord with all your heart. Okay? Thank you po for watching. God bless you. God bless us po.